All-out Gilas lineup na kailangan ng Pilipinas sa second round ng World Cup qualifiers dapat ikasa. Ang pinaka-solid na lineup na mabubuo ng Gilas Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So since patungo na tayo sa tunay na laban patungo sa World Cup ay kailangan na nating itodo lahat this second round dahil nga hindi magiging madali ang way para sa ating national team. Maliban sa sarili nating kapalaran ay nakataya din sa mga mangyayari sa mga games sa ating grupo ang tsansa natin na mag-qualify sa World Cup. Pero syempre ang first thing na dapat nating gawin ay workout ang part natin. Ito nga yung maging 100% prepared at hanggat maaari manalo sa lahat ng ating mga laban. Kaya naman dapat ay idala na ng Pilipinas ang pinakamalakas na possible lineup na may dadala natin upang matupad ang ating goal, ang makapasok sa World Cup at makakuha ng ticket patungo sa Olympics. At sa pamamagitan ng pagbuo ng masasabi nating dream lineup na ito ay may malaking chance na matupad yun. Suportahan ang iyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL, FIBA at iba pang mga basketball league sa Asia. Para malaman ang mga available na promote offers, gamitin lang ang promo code na PLAYW1X. Para sa mga guard positions sa local ay pasok si Juan GDL, Dwight Ramos, Chris Newsome at Kevin Kiambao. Naging maganda kasi ang performance ng mga ito last third window ng FIBA, lalo na si Juan nang magpakita ito ng fearless shooting sa tres kontra sa New Zealand. Though maraming bash ang ibinato kay Newsome ay di pa rin natin may tatanggi na nagpakita din siya ng matinding depensa kontra sa mga matitinik na guard ng Tall Blacks at Boomers. Samantala pasok pa rin sa guard si KQ dahil nga naging effective ito sa paggamit ni Coach Tim sa kanya bilang isang shooting guard. Sa ating forward position ay sina Mike Phillips, AJ Edu, Carl Tamayo at Troy Rosario. Naging maganda din ang naging performance ng mga ito last stint natin sa Tall Blacks at Boomers. Si Phillips ay pinatunayan niya na deserve siya sa posisyon na sa power forward at kaya niyang gampanan ang kanyang part sa game. Same thing kay AJ at Troy. Habang si Tamayo naman ay naging big impact ito bilang offensive forward ng team. Sa center position ay sina Kai Soto, Quintin Millora Brown at si Abay Junmar Fajardo. Though may edad na at papunta na sa retirement sa Gilas ay hindi pa rin natin may tatanggi na may ipipiga pa sa laro ang isang Kraken. Nakita natin niyang kontra sa Boomers na makakolekta ito ng mga foul sa paint at na-convert niya ito sa opensa sa linya. Well, siguro naman ay available na si Kai Soto sa time na yon at si QMB. Badly needed natin ang tandem na ito this second round. Kung natatandaan ay yung pagiging kapos natin sa height ang isa sa pumatay sa atin kontra sa New Zealand nang idumina ni Meninga ang paint at yung mga bigs ng Boomers, hindi ba? At para sa naturalized player position, dito naman ay si Jordan Clarkson, isang legit NBA active player at isang offensive machine na mahirap i-lockdown sa depensa. Si JC kasi ang tipo ng player na kahit na i-scout mo at latagan mo ng 2-1D ay gagawa at gagawa ito ng puntos. Unlike Justin Brownlee na though marami nang naitulong sa ating national team ay hindi na natin may tatanggi na basang-basa na ng mga team sa Asia ang galaw nito sa game. Kaya kung gusto natin ng panalo at big chance sa World Cup o Olympics ay dapat mabuo ng mismong samahang basketball ng Pilipinas ang core na ito ng mga players sa ating national team.